Magandang gabi po ulit sa inyo lahat. Biyaya at pagpapala ng ating Panginoong Hesus ang sumating lahat. Mabiyayang oras ng pag-aaral ng Kanyang salita. Tayo po'y mananalangin, hihilingin natin sa Diyos na sa ating pag-aaral, higit na maipakilala ng Diyos ang Kanyang sarili sa atin at higit nating maunawaan ang ating sarili sa harap ng Diyos. Ngayong araw na ito ay binabati ko rin ng happy birthday ang aking magandang ate Nita. Salamat sa Diyos sa iyong buhay. Pagpalain ka ng Panginoon. At sa lahat ng mga kapatid na nagdiriwang ng kaarawan, sumayin niyo ang pagpapala ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami na sa gabing ito'y kasama ka namin at ang iyong inspirasyon, ang iyong pagkasi ay isa sa aming lahat. Isisilid mo po sa aming pagkatao ang iyong salita. Isasaayos ninyo ang aming mga pag-iisip. Itatama ninyo ang aming pamumuhay upang kami maging lalong kalugod-lugod sa iyo. Pagpalain mo po ang mga kapatid sa kanilang mga tahanan. Pagpalain mo ang kanilang pamilya. Magawa nilang maisantabi ang lahat ng mga lumiligalig sa kanila at ang kapayapaan mo ay sumakanila at ang pakikinig ng iyong salita ay maging mabiyaya. Magsalita po kayo, Panginoon, ang mensahe ngayong gabi, dumating na salita ng Diyos para sa bawat isa sa kanila. Pagpalain mo kami, Panginoon, at labis naming ipagpapasalamat ang mga salitang ito na nahayag sa amin ngayong gabi. Pagpalain mo po kaming lahat sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Muli po, magandang gabi sa inyo lahat. Pagpapatuloy natin ang ating pag-aaral tungkol sa ikalimang karanasang Kristiyano na may pamagat na Hunger for Holiness. Ang mensahe ngayong gabi ay mula sa inspirasyong tinanggap ko sa isang pastor na nagngangalang Derek Parfan, senior pastor ng Baliwag Bible Church. Sinabi ni Apostol Pedro, kayo nga'y mangagpakabanal, yamang ang Diyos na humirang sa inyo'y banal, dapat kayong magpakabanal anuman ang inyong ginagawa. Ayon sa nasusulat, magpakabanal kayo pagkat ako'y banal. Sinabi natin na ang lahat ng mga tunay na mananampalataya kay Kristo ay idiniklara ng banal sa kanyang harapan. Karapat-dapat na sa kanya. At sa Efeso 1, talatang 1, sinabi pa na sila'y mga tapat kay Kristo. Ang katapatang yun ay hindi nakabatay sa kung tayo magiging tapat o hindi tapat, kundi ang biyaya ng Diyos na ibinuo sa atin mula nung tayo sumampalataya, ang titiyak na tayo mananatiling tapat hanggang wakas. Tayo naniniwala sa doktrinang the perseverance of the saints. Ibig sabihin, yung lahat ng mga tinubos ni Kristo, sila lamang ang mananatiling tapat hanggang wakas. Kaya hindi pa man dumarating ang wakas, tinitiyak na ng ating Panginoong Hesukristo na tayo hindi mawawalay sa Kanya. Sinabi ni Jesus, yung lahat ng ibinigay sa akin ng Ama, ni isa ay hindi ko iwawala. Kaya tayo naniniwala na hindi pa man dumadating ang wakas, sa oras na ito, tayo dinideklarang banal sa bisa ng ating pananalig sa Kanya at tayo dinideklarang mga tapat kay Kristo ngayon at hanggang sa katapusan ay magiging tapat sa Kanya. Ang paksa ng pag-aaral natin ay ang karanasan ng pagkakasala ni Haring David na matatagpuan sa unang Samuel, ikalawang Samuel, kabanatang 11 at 12 at hayaan ko ang aking asawa na basahin ito sa atin para kabawasan na rin sa oras ng aking pagpapaliwanag. Kung ready na po ang inyong mga Biblia, buksan sa ikalawang Samuel, kabanatang 11 hanggang sa kalaghati ng kapitulo 12.
Magandang gabi po. Tayo po ay babasa sa ikalawang Samuel, chapter 11 and 12. At ganito po ang ating mababasa. Nang sumapit ang tagsibol, panahon ng karaniwang nakikipagdigma ang mga hari, pinalabas ni David ang buong hukbo ng Israel. Sa pangunguna ni Joab at ng iba pang mga pinuno, pinuksa nila ang mga Amonita at kinubkob ang Raba. Subalit si David ay nagpaiwan sa Jerusalem. Isang hapon, pagkagising ni David, umakyat siya sa bubungan ng palasyo at naglakad-lakad. Mula roon ay natanaw niya ang isang babaeng naliligo. Napakaganda ng babae. Ipinagtanong niya kung sino iyon. Sinabi sa kanya na iyo'y si Batseba, anak ni Eliam at asawa ni Urias na isang Heteo. Ipinakuha niya si Batseba na nooy katatapos pa lamang ng kanyang paglilinis ayon sa mga tuntunin para sa babaeng nireregla. Sinipingan siya ni David at pinauwi pagkatapos. Dahil sa nangyaring ito, si Batseba ay nabuntis at ipinasabi niya ito kay David. Inutusan agad ni David si Joab na papuntahin sa kanya si Urias na Heteo. Iyon nga ang ginawa ni Joab. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, "Kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan?" Sinabi pa niya kay Urias, "Umuwi ka na at sipingan ang iyong asawa, sapagkat nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay." Lumakad nga si Urias. Ang hari ay nagpadala pa ng mga regalo para sa tahanan nito. Ngunit hindi pala ito nagtuloy sa kanila. Sa halip, doon siya natulog sa may trangkahan ng palasyo kasama ng mga bantay. Nalaman ito ni David at sinabi niya kay Urias, "Hindi ba't kararating mo lang buhat sa isang mahabang paglalakbay? Bakit hindi ka umuwi?" Sumagot siya, "Ang kaban ng tipan at ang mga kawal ng Israel at Huda ay nasa mga tolda lamang, at sa labas naman natutulog ang aking pinunong si Joab at ang inyong mga punong kawal. Sa ganitong kalagayan, hindi po maaatim ng aking kaloobang ako'y umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa. Sa harapan ng Diyos, hindi ko po magagawa iyon." Sinabi ni David kay Urias, "Dumito ka muna ng isa pang araw at bukas ka na umalis." Kaya nanatili siya sa Jerusalem ng araw na iyon. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing iyon, bagkos natulog na kasama rin ng mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nilalaman, "Ilagay mo si Urias sa unahan kung saan mainit ang labanan. Pagkatapos, iwan mo siya roon at bayaan mo siyang mapatay." Habang pinapaligiran ni na Joab ang lungsod, inilagay niya si Urias sa gawing malalakas ang kaaway. Lumabas ang mga kaaway mula sa lungsod at sinalakay ang mga kawal ni Joab. Napatay ang ilang pinuno ni David kasama si Urias. Ipinadala ni Joab kay David ang ulat tungkol sa labanan, ngunit ito ang ipinagbilin niya. Matapos mong ibalita sa hari ang tungkol sa labanan, maaaring siya'y magalit at itanong, "Bakit kayo nagpakalapit sa lungsod? Bakit kayo, hindi ba ninyo alam na maaari kayong panain mula sa itaas ng pader? Hindi ba ninyo alam ang dahilan ng pagkamatay ni Abimelech na anak ni Gideon? Siya'y nabagsakan ng batong gilingan na inihulog ng isang babae mula sa itaas ng pader sa Tebes. Bakit masyado kayong lumapit sa pader? Kung magkagayon, saka mo sabihing napatay rin si Urias." Lumakad ang sugo at nagulat kay David ayon sa sinabi ni Joab. Sinabi niya sa hari, "Lumabas po ang maraming kaaway at nilusob kami. Ngunit napaurong namin sila hanggang sa may pasukan ng lungsod. Noon po nila kami tinudla mula sa pader at ilan sa inyong mga pinuno ang napatay. Napatay rin po si Urias." Sumagot si David, "Kung gayon, sabihin mo kay Joab na huwag ikalungkot ang nangyari, sapagkat talagang ganyan ang labanan. May napapatay. Ipagpatuloy ninyo ang paglusob hanggang sa mawasak ninyo ang lungsod. Sabihin mong huwag masisira ang kanyang loob." Nang mabalitaan ni Batseba na napatay si Urias, siya'y nagluksa. Pagkatapos ng pagluluksa,
ipinatawag siya ni David at naging asawa nito. Nagkaanak siya ng isang lalaki, ngunit hindi nalugod si Yahweh sa ginawang ito ni David. Isinugo ni Yahweh kay David ang propetang si Nathan. Pagdating doon ay sinabi niya, sa isang lungsod ay may dalawang lalaki, mayaman ang isa at ang isa'y dukha. Maraming kawan at bakahan ang mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan niya ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Kinakalong niya ito na parang anak na babae. Isinasalo sa pagkain at pinapainom. Minsan, may manlalakbay na naging panauhin ang mayamang lalaki. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dukhang iyon ang kinuha ng mayaman at iyon ang inihanda niya para sa kanyang panauhin. Napasigaw sa galit si David, saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay, dapat mamatay ang taong iyan. Kailangang magbayad siya ng 4 na beses sa kanyang ginawa sapagkat inapin niya ang dukha. Sinabi agad ni Nathan kay David, ikaw ang lalaking iyon. Ikaw, ito ang ipinasasabi sa iyo ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ginawa kitang hari ng Israel. Iniligtas kita mula sa mga kaaway ni Saul. Ibinigay ko rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ni Saul, pati ang mga lipi ng Israel at Huda, at mabibigyan pa kita ng higit pa riyan. Bakit mo hinamak ang salita ni Yahweh at gumawa ka ng masama sa kanyang paningin? Ipinapatay mo ang Hiteyong si Urias sa mga Amonita at kinuha mo pa ang kanyang asawa. Dahil sa ginawa mong ito at ako'y itinakwil mo, tandaan mong laging may mamamatay sa patalim sa iyong sambahayan. Sinabi pa rin ni Yahweh, pag-aawayin ko ang iyong sambahayan, sa harapan mo'y ibibigay ko sa iba ang iyong mga asawa at sisipingan sila kahit sa katanghaliang tapat. Ginawa mo ito ng palihim, hayag kitang parurusahan at makikita ito ng buong Israel. Sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Sumagot si Nathan, pinapatawad ka na ni Yahweh at hindi ka mamamatay. Ngunit dahil nilapastangan mo si Yahweh, ang magiging anak mo ang mamamatay. Pagkatapos nito'y umuwi na si Nathan. Ang nangingibabaw na hangarin sa bawat anak ng Diyos ay ang mabuhay sa kabanalan. Ngunit tanggapin natin na dumarating ang oras ng karupukan na ang pagkatakot sa Diyos ay nawawala sa atin. Yung ating hunger for holiness ay nawawala at nahalinhan nyo ng mga makalamang pagnanasa. At sa buhay ni David, siguro isa na siya sa pinakabanal na taong nabuhay sa daigdig. Wala pong immunity from sin. Wala pong exempted sa tukso. At pakinggan natin ang sinabi ni Apostol Pablo na kayong mga nakatayo ay mag-ingat at baka kayo'y mabuhal. Ang kwentong ito ay minsan hinahati-hati ng mga dalubhasa sa Biblia sa mga 5 na bahagi. Ngunit pinasimple ko lamang na ang kwentong ito'y hahatiin lamang natin sa 4 na sections. Ang unang section ay yung pasimula ng kasalanan. Ang isang kwento hindi naman pwedeng mangyari sa isang vacuum. Ang isang pagkakasala ay hindi naman maaari mangyari sa isang vacuum. Merong setting, merong lugar, merong panahon, merong mga pangyayari, merong konteksto. At yun ang titingnan natin ngayong gabi. Ang sabi dito, panahon ng tagsibol o sa English ay spring. Yung pagkatapos ng taglamig ay namamatay ang mga damo at nahuhubaran ng dahon ng mga puno. Pagdating ng spring, tagsibol. Magandang klima, hindi malamig, hindi mainit. Yun daw ay panahon para lumabas ang mga hari sa pakikipagdigma. Pakalipas ng mahabang winter, pahinga ang tropa, hindi sumasalakay ang mga hari sa panahong yun sapagkat napakahirap sa mobilizations ng armas, ng mga hayop, ng pagkain at mga kawal. Kaya tamang-tama ang panahon. Pero sa pambungad palaang ng kwento, parang may mali. Parang may mali na talaga. Kasi panahon ng mga hari para makipagdigma at
humayo nga ang buong hukbo para makipagdigma, ngunit nagpaiwan sa lungsod si David. Yun ay hindi maganda. Na nagpapakamatay ang mga kawal, ang hari na may namamahinga, at parang nagpapasarap sa buhay. Hindi ba si General Bato nung isang linggo ay nagsabi na ang sarap-sarap ng buhay. At siya binatikos dahil naghihirap ang Pilipinas, tapos itong mga hinalal natin senador ay nagpapasarap sa kanilang bahay. Yan ay, ang tingin natin dyan ay unacceptable. At gano'n si David, nakikipagpatayan ng kanyang mga general at ang kanyang mga sundalo, samantalang siya ay nagpaiwan sa kanyang palasyo. At isang hapon, pero sa English ay ginamit yung salitang evening. Madilim na, kasi evening na hindi naman afternoon Sa ibang version ng Biblia, sabi dito isang hapon, pero sabi doon ay evening. Parang mahabang tulog. At si David ay umakyat doon sa rooftop para magpahangin. At ang palasyo ni David ay nasa isang mataas na lugar at kita ang kapaligiran. Kita ang kapaligiran. Nakita niya ang isang babaeng naliligo. At napako ang tingin niya doon sa babaeng maganda na naliligo. At siya ay nag-umpisang magnasa. Nag-umpisa siyang magnasa. Mahalaga ang laban na kinakaharap ng kanyang mga kawal, ngunit mas mahalaga ang laban sa loob ng kanyang puso. May nagsabi na mas mahalaga ang laban na panloob kaysa laban na panlabas. Nung nangyari itong pangangalo niya na ito, si David ay tinatayang nasa mga 58 anyos na, mga kaedad ko. Hindi naman si David 20 anyos na punong-puno ng libido, na walang sexual expression para dumampot ng kahit na sino. Nung panahon na yun, sinasabi na 6 na ang kanyang asawa. Pwera pa yung kanyang mga, tawag natin, concubines. Ang tukso nangyari sa isip. Kaya, noong magnasa siya kay Bathsheba, hindi pa kasalanan yon. Dahil ang mga hari ay mayroong pribilehiyo na mag-asawa ng marami. Kaya nung makita niya si Bathsheba na naliligo, na gusto niyang asawahin, hindi pa kasalanan yon. Hindi katulad ngayon na halimbawa ako may asawa at ako'y magnasa sa isang babaeng naliligo. Kasalanan yun sa akin kasi wala naman akong pribilehiyong kumuha ng number 2 o sumiping pa sa iba. Ang hari noon ay may ganung klaseng pribilehiyo. Ito si David. Wala pang talo sa digmaan. Ang taas-taas ng kredibilidad, espiritualidad. Ang lahat ay nasa kanya na. Maraming higanti ang itinumba niya. Kasama na si Goliath. Ngayon, ito ang higanti na tumalo sa kanya. The greatest battle in his life. Itinumba siya ng isang tukso nung hapon na yon. Si David ay masasabi nating highly decorated soldier, warrior king. Walang bahid ang kanyang military record. Ang kanyang moral reputation. Pwede nating masabing, sana'y hindi na siya nagpaiwan. Sana'y sumama na lang siya sa digmaan. Sana'y hindi na bahiran ang kanyang trono. Alam ninyo, ang trono ng Israel ay palibhasa ito'y nakasalalay sa mga batas ng Diyos
na ang trono ng Diyos ay, ang tungtungan ng trono ng Diyos ay righteousness and justice, at ang trono ng Israel dapat ganun din. Dapat ang hari ay nag-represent ng righteousness and justice. Nang mangalo niya si David, itong righteousness and justice na ito, ang nanganganib. Ano ang ibig sabihin ng righteousness? Ang hari palaging gagawa ng tama sa kanyang mga mamamayan. At ang justice ay nagsasabing dapat gumawa ang hari ng mabuti sa lahat. That's justice. Ang laban ni David ay nagsasabi kung sino ang Panginoon na nakaluklok sa kanyang puso at kung nasaan ang kanyang allegiance. Si Pablo yung nagsabi na isakbat ninyo ang baluti. Yun daw mga panlaban natin sa tukso at kasalanan ay palagi nating isasakbat. Put on. Huwag nating ibababa kasi hindi natin alam kung kailan aatake. At si David ay parang nakot na unprepared. Alam niyo ang tukso'y darating sa panahong hindi natin inaasahan. Kaya palagi daw nating isasakbat ang baluting ibinigay ng Panginoon para tayo makipaglaban at pagkatapos ng pakikipaglaban tayo daw ay nananatiling nakatayo. Ako'y naniniwala na si Bathsheba isang matinong babae. At hindi siya naliligo doon para magpakita. Kasi ang bahay noon, si Bathsheba ay naliligo doon sa kanyang courtyard. Kaya nga, naliligo si Bathsheba ay madilim-dilim na to secure her privacy. At palibase, wala namang mga plumbing, mga tubo ang mga bahay. Talagang sa labas ng bahay naliligo. At yun na may sarado ng bakod. Kaya nga lang, dahil mataas ang bahay ng hari, natatanaw niyang nasa baba. Yan ang pasimula ng kasalanan. Padalawang titingnan natin yung paglilihi ng kasalanan. Sabi ni Santiago 1:15, natutukso ang tao kapag siya ay naaakit at napatangay ng sariling pita. At kapag ang pita ay tumubo at nagugat, nagbubunga ito ng pagkakasala. Hindi naman kakakagad nagkakasala tayo, kundi ang kasalanan ay parang bata na ipinaglilihi. There is a period of conception. Kapag daw merong pang-akit, kapag yung pang-akit at yung desire ay nagtagpo, ang tawag sa English, that's conception. Merong desire si David at yung babaeng hubad, ang binhi, pag nagtagpo yung dalawang yon, there is conception of sin. At ang isip ng tao ay parang bahay bata kung saan doon nag-grow yung sin. Matabang lupa na basta laglagan mo na yan ng binhi at ang mga kondisyon ay tama, yan ay magiging kasalanan. Sa talatang 2, mula roon may natanaw siyang magandang babaeng naliligo. Ipinagtanong niya kung sino ito. Kaya alam na natin na pinagnanasaan na niya kasi ipinagtatanong niya kung sino yun. Kumbaga sa panahon natin, si David ay stalker. Ipinaglihi. Paano? Napukaw si David sa kanyang nakita. Kaya siya naantig. Kaya pinagtanong niya, gumamit siya ng mga tao. Ngayon, kung kayo ang inapagtanungan ni David, ay ano nga isipin ninyo? Kung ikaw ay may asawa at inapagtanong mo yung tungkol doon sa isang dalaga, ay ano nga isipin ng inapagtanungan mo? O kung ikaw may asawa at inapagtanong mo naman yung isang babae may asawa, what is the point? Tandaan ninyo, 6 na ang asawa ni David. Pero walang pribileyo si David
nalapastanganin ang salita ng Panginoon. Ngayon, nung ipagtanong niya, ang sabi ng napagtanungan niya, ay itong babae na ito ay asawa ni Urias. Dapat doon sa puntong yon, si David ay tumigil na. Dahil yung babae pala ay may nagmamay-ari na. Pwede pa nga siyang magdagdag ng asawa, ngunit si Bathsheba ay hindi na pwede dahil may asawa na. At pag kinuha mo yon, na alam mong may nagmamay-ari na, ano ang sabi ng Diyos? Huwag kang kukuha ng pag-aari ng iba. Kaya ang sabi dito, kinuha niya si Bathsheba. Kinuha niya. Ano yan? Violation ng commandment number 6. Huwag kang kukuha ng hindi iyo. Kung ikay may asawa, kung ikay binata, at inapagtanong mo yung babae, at nalaman mong may asawa na, huwag mo nang ahingin ang number ng cellphone. Huwag mo nang apagtanong kung saan nakatira, kung saan nagatrabaho. What is your point? May nagamay-ari na iba. Pero kahit may nagmamay-ari ng iba, ang sabi ng Biblia, ay pinakuha niya si Bathsheba. Then David crossed the line. Alam niyo sa pagitan ng tama at mabuti, may guhit. Huwag kang ma-cross doon. Ipinakuha niya. Kahit alam niya na may may-ari na. Alam niyo, sa tuwing babanggitin si Bathsheba, kahit sa Ebanghelyo, ay sinasabi si Bathsheba, asawa ni Urias. Hindi man sinabing si Bathsheba, asawa ni David. Alam niyo, dyan isang malaking iskandalo kahit sa Ebanghelyo na inahanay ng mga pinagmulan lahi ng ating Panginoong Hesus, si Bathsheba, asawa ni Urias. Para i-remind tayo, itong malaking iskandalo na nangyari sa palasyo ni David, ipinakuha niya. Bagamat alam niya na sinabi ng Diyos, huwag mong pagnanasaan ang asawa ng iba. Huwag mong kukunin yung para sa iba. At alam ni David na siya kahit na siya ay hari, nasasaklaw ng salita ng Panginoon. Pinagnasaan niya. Kanina inapaglihi pa lang ang kasalanan. Ngayon ay kasalanan na ito. Ipinanganak na. Kapag ginawa mo na, ipinanganak na. Dati na, ipinaglilihi sa isip mo. Sa laman mo. Hindi ba ganyan din si Eva at si Adan? Sabi ng Biblia, nakita niya na maganda ang puno para masarap. Pinagnasaan niya. Kinuha niya. Kinuha niya. Pero naroon siya sa boundary. Kailangan mo kasing mag-cross dun sa guhit na yun. Kaya nung makita niya, hindi pa kasalanan. Nung pinagnanasaan niya, inapaglihi pala yung kasalanan. Pinitas niya, kumbaga sa bata, 3 buwan ang kasalanan, pero hindi pa maanak. Kinain niya, iniluwal na ang kasalanan. Mamaya, tatanungin ko kayo kung paano pinaglilihi ang kasalanan. Susulat ninyo sa papel yan. Yung pagnanasa na ina-feed naman nung nakikita, nagkaroon ng konsepsyon. Ngayon, saan ba siya dapat harangin para hindi ba yung mga family planning, hinaharang natin, para hindi magbuntis yun? Kaya nagpalagay tayo ng IUD, nagkasuot tayo ng condom, o lahat para hindi magkakaroon ng konsepsyon. Kung kailangan patayin mo ang kasalanan, yun ay patayin mo sa iyong isip. Kasi ang mga bagay na masama na hindi mo pinatay sa iyong isip, ay isisilang
na isang gawa. Yung inasa isip mo, gagawin mo. Ipinanganak ang kasalanan niya ng patatlo. Ano nga una? Yung pasimula. Padalawang bahagi, ipinaglihi ang kasalanan. Patatlong bahagi, ipinanganak na ang kasalanan. Ano ang pangalan ng ipinanganak na kasalanan? Pangangalo niya. Kasakiman, pagpatay. Pag ipinanganak na ang kasalanan, inapangalanan na yan. Nung nasa isip mo pa, wala pang pangalan yan, ikaw lang nakakaalam yan kung anong pangalan yan. Pero ang kasalanan ay parang bata, pag ipinanganak yan, papangalanan na yan. Kinuha niya. Lahat tayo ay pinanganak na may mga desire. Bata, matanda, babae, lalaki, bakla, tumboy, lahat ay may desire. Ang tanong ay, anong gagawin natin dito sa mga desire? Kahit ang isang bakla o isang tumboy ay may pagnanasa. Kung pinapatay naman niya ang pagnanasang iyon, hindi siya nagkakasala. Kahit naman tunay na lalaki at tunay na babae, at may maling pagnanasa, kailangan patayin din yun. Ano ang gagawin sa pagnanasa? Ang sabi, ngunit kung sa pamamagitan ng Espiritu'y pinapatay ninyo, ang pagnanasa pala, walang ibang makapapatay. Masamang pagnanasa, yung lust of the flesh, ay pwede lang patayin. Ano sabi sa Biblia? Sa pamamagitan ng Banal na Espiritu. Kaya kailangan natin ang kapuspusan ng Banal na Espiritu para ang masamang pagnanasa ay mapaglabanan natin. Mapaglabanan natin. May problema si David. Kasi pinakuha niya si Bathsheba, sinipingan niya, tapos pinauwi niya. Ngayon tanong, ano yun? Gayon na laang? Marang iniisip ni David na gayon na lang yun at natapos na yun. Natapos na rin yun noong araw na yun. Pero pakalipas ng ilang linggo, may isang pasabi kay David ng ganito, buntis ako. Ang problema, ang kanyang asawa ay sundalo na hindi nauwi sa labanan. Ang isang batas sa mga kawal ng Israel ay paghaharap sa digmaan, ang mga sundalo, hindi sila nasiping sa asawa. Batas yan. Yan ay isang klase ng disiplina na sa panahon ng digmaan, ang mga kawal ay hindi nasiping sa kanilang asawa. Kaya nang ipatawag si Urias, ang nasa isip kasi ni David ay ipatawag ang pauwiin ang kanyang asawa at kunyari mag-report para masipingan niya ang kanyang asawa, parang ipinaglilihi ni Bathsheba ay maangking kanya. Sa talatang 6, inutusan ni David si Joab na dalhin sa kanya si Urias. Nang dumating ito, tinanong siya ni David, kumusta si Joab at ang hukbo? Ano ang lagay ng labanan? Sinabi pa niya kay Urias, umuwi ka na at magpahinga pagkat nanggaling ka pa sa malayong paglalakbay. Lumakad na si Urias. Ang hari nagpadala pa ng alaala sa tahanan nito. Ngunit hindi pala siya nagtuloy sa kanila. Doon siya natulog sa may tarangka ng palasyo kasama ang mga bantay. Nalaman ito ni David at sinabi kay Urias, hindi ba't kararating mo lamang buhat sa mahabang paglalakbay? Ba't hindi ka umuwi? Sumagot siya, ang kaba ni Yahweh at ang kawal ng Israel at Huda ay nasa tulda lang at sa labas natutulog. Ang kanyang punong kawal, hindi ko maaatim sa aking kaloobang umuwi upang magpakaligaya sa piling ng aking asawa. Sa harapan ng Diyos, hindi ko magagawa yan. Unawaan ninyo na si Urias sa isang
kagalang-galang na kawal, may takot sa Diyos. Gaano ba ang layo ng bahay ni Urias dun sa palasyo? Ay nasa labas na. Pag nasa taas ka daw ng bahay ni David, ay tanaw mo yung asawa sa baba. Nang umuwi si Urias, tanaw na niya yung kanilang bahay. Ngunit hindi man lamang siya natuksong umuwi. Baka kasi makasiping sa kanyang asawa at malapastangan niya ang kanyang sinumpaan bilang isang magiting na kawal. Kahangahangang kawal, hindi ba? Si Urias ay isang napakadisiplinadong kawal. Ay naku daig si General Sinyas. Walang sinabi ang mga general ng PNP. Isang matunay na maginoo. Lalong nabaon sa problema si David. At pupunta na tayo dun sa pantatlong yung pagtatakip niya. Lalong nabaon sa problema si David. Kaya ang nalalabing opsyon ay ipapatay na lamang si Urias para mapakasalan niya si Bathsheba. Kinabukasan, inanyayahan, nasa talatan 13 po ako. Kinabukasan, inanyayahan ni David sa pagkain si Urias at ito'y kanyang nilasing. Hindi rin ito umuwi ng gabing yun, bagkus natulog na kasama rin ng mga bantay. Kinabukasan, sumulat si David kay Joab at ipinadala kay Urias. Ganito ang nasasaad, isubo mo si Urias sa mga kaaway na mabangis. Pagkatapos umurong ka't pabayaan mo siyang mapatay. Walang kamalay-malay si Urias na ang papel na daladala niya ay magsisilbi niyang death certificate. Inapapatay siya ng kanyang commander-in-chief. Kaya nabaon sa kasalanan si David. Sinabi ko sa inyo nung isang linggo na kapag hindi natin isusuko sa Diyos ang lahat ng kasalanan, tayo mabubulok sa ating loob at masasadlak sa iba yung pagkakasala. Kaya ilan na ang kasalanan ni David? Kumuha siya ng hindi kanya, nangalo niya siya, at siya ay pumatay, murder. At pwede natin sabihin, betrayal of public trust. Magpinggalit natin kay Aquino dahil doon sa Psalm 44. Halos isumpa natin ang mga Aquino sa Psalm 44. Sa palagay ba ninyo, ipinapatay ni Aquino ang Psalm 44? Pero ano ang ginawa ni David? Ipinapatay niya ang kanyang tao. Mamaya, matutuklasan natin na hindi lamang si Urias ang namatay, kundi marami pa. Isinubo nga ng kanyang commanding general si Urias. Pagkatapos ng naroon ay pinaatras ang hukbo, kaya naiwang nakikipaglaban si Urias at dun siya nautas. Mula noon, si David ay nabuhay sa pagkukunwari. Pagka ang tao nagkakasala, maraming mga bagay kailangan niya magkunwari. Kailangan niya magkunwari na siya ay mabuti kay Urias na tulog muna sa inyo, uwi muna, arigalo. Pagod ka. Ang lahat ng mga bagay pagkatapos nun ay naging masagwa. Kailangan niya maging extra nice kahit hindi naman siya dating gayon. Tingnan natin sa mga sumunod na talata. Sa verse 23, sinabi niya sa hari, lumabas po ang maraming mga kaaway at nilusob kami, ngunit napaurong namin sila hanggang sa may pasukan ng lungsod. Noon po nila kami tinudla mula sa muog at ilan sa inyong mga pinuno ang napatay. Napatay din po si Urias. Ngayon, si Urias lamang ba ang namatay? Ang sabi dito, ilan po sa iyong mga pinuno. Kaya hindi naman mga ordinaryong kawal ang napatay, kundi yung mga matataas ang ranggo ay namatay. Nagluksa si Bathsheba. Hindi kaya
dinig sa palasyo ang palahaw ni Batseba nang mabalitaan niya ang pagkamatay ng kanyang asawa. At ilan ang mga nabalo sa paligid ng palasyo ng araw na yun na dumating ang balita na namatay ang kanilang mga asawa. Hindi ba yun ay tinatawag natin ngayong betrayal of public trust? Ang ginawa ni David ay high crime, treason. Sa ikalawang Samuel 23:29 ay sinasabi, babasahin ko sa inyo kasi napakahalagang impormasyon nito. Kung anong klaseng tao si Urias. Baintitres 29. Sana'y mabasa ko. 39. Sina Ira at Jarib na taga-Hatir at si Urias na Hiteo, 30 silang lahat. Sino itong 30 silang lahat? Sa hukbo ng Israel, ang commander-in-chief ay si David. Meron tatlo siyang magagaling na general. Meron siyang 3 magagaling na, sabi sa 23, sa pangkat na ito, siya ay talagang kinikilala, ngunit higit pa rin siya, hindi pa rin siya maipapari sa ang 3, the great 3. Kaya si David, ang dakilang 3, tapos ang dakilang 30, at kasama si Urias dun sa 30 pinakamatatapang at pinakamagigiting na kawal. Hindi pa kayo nanghihinayang na namatay si Urias? Kung bagay, yung the finest, yung pinakamagiting na kawal, unang 30, isinakripisyo ni David para mapagtakpan ang kanyang kasalanan. Parang si David ay ang kanyang mga sundalo ay parang yung sa chess, parang mga pyesa ng chess na inalaro-laro lang. Ngunit ito'y buhay ng mga matatapat na tao na nung oras na yun mas makadiyos pa kaysa sa kanya. Pang-4 at panghuli. Dumako tayo daw sa confrontation. Ano nga ni? Yung pagpapasimula ng kasalanan. Padalwa, paglilihi. Tapos pantatlo, ipinanganak na. At pang-4, yung confrontation, yung pagharap. Nariyan ang kasalanan. Ngunit, ano ang gagawin mo dito? Marahil ay maraming nagtataas ng kilay sa palasyo. Marahil ay ang bulong-bulungan sa palasyo'y nag-circulate. Nang pakatapos ng pagluluksay, ipinatawag ni David si Batseba, pinakasal at ginawa niyang asawa. 3 buwan na ang kabuntisan ni Batseba. Ngayon, pagdating sa verse 12, kinumpronta ni Propeta Nathan si David. Yun ay panahon na maanak na si Batseba. So, 9 months. Magna 9 months. Ano ang nangyari sa 9 na buwan? Ano ang nangyari sa 9 na buwan? Lumapit, inutusan ng Diyos si Propeta Nathan sa 12:1. Sa isang lunsod ay may 2 lalaking mayaman ang isa at ang isa'y dukha, maraming kawan at bakahan ng mayaman, samantalang ang dukha ay may isa lamang munting babaeng tupa. Inalagaan ito at pinalaking kasama ng kanyang mga anak. Pinapangko niya ito na parang anak na babae, isinasalo sa pagkain, pinaiinom.
Minsan may manlalakbay na naging panauhin ng mayamang nabanggit. Sa halip na sa kanyang kawan kumuha ng hayop na papatayin, ang kaisa-isang tupa ng dayuho ng dukhang iyon ang kanyang kinuha at yun ay inihanda para sa kanyang panauhin. Napasigaw si David at si David, naririnig tayo ni Yahweh, ang tao ay dapat mamatay. Kailangan magbayad siya ng 4 na ibayo sa kanyang ginawa sapagkat inapin niya ang dukha at sinabi agad ni propeta, kayo ang lalaking yun. Alam niyo, ako'y natatakot para kay Nathan. Ang i-rebuke mo ang hari, isang serious na business. Pero sino ang makatatanggi sa utos ng Diyos? Ako'y naniniwala na hindi din alam ng propeta Nathan ang nangyari sa palasyo. At yung kwento ng mayaman at yung dukha ay kwentong inilagay din ng Diyos sa kanya. Isang munting pasakali. Hindi ba napansin ba ninyo na si propeta Nathan ay mayroon lamang maiklim pasakali? Kaya pagsigaw ni David na mamamatay ang taong yan, ang sinabi agad, pasok, kayo ang lalaking iyon. Kung minsan, kapag tayo may pagkakasala, mabait tayo sa atin sarili, pero malupit tayo sa iba. Alam ninyo, para mahimasmasan si David, kailangan niyang marinig ang Diyos. Kailangan niyang marinig ang Diyos. Para si David ay wala man lamang alawan sa kapitbahay. Dapat mamatayan. Patayin yan. Pero siyam na buwan nang nagkakasala, wala pang ginagawa. Alam natin na sa loob ng 9 na buwan, dahil siya isang taong makadiyos, yun ay mahirap na mga panahon. Pero, nang oras na yon, nakita niyang grabe ang kasalanan ng kapitbahay niya kaysa sa kanya. May allowance sa sarili, pero wala tayong allowance sa iba. Sadyang ganoon, mga kapatid. Sadyang, pag tayo nagkakamali, ang tingin natin sa ating pagkakamali maliit. Pag ang iba nagkakamali, ang tingin natin sa pagkakamali ng iba ay malaki. Epekto rin niya ng kasalanan. Epekto rin niya ng kasalanan. Ang bilis humatol pa sa iba, pero paano hinatulan ni David ang kanyang sarili? Gayong maanak na si Batseba noong oras na yon. Kung mahal ni Batseba ang kanyang asawa, paano kaya sinipingan ni David si Batseba? Pinilit niya? Ginahasa niya? O humingi kaya ng tawad si David kay Batseba dahil nilapastangan din niya si Batseba? Nasipingan niya ito. Palagay ko'y kahit hari si David, hindi madali kay Batseba sumiping sa kanya. Talatang 7, ito ang sinabi sa iyo ni Yahweh, Diyos ng Israel. Itinalaga kitang hari ng Israel, iniligtas kita sa kamay ni Saul, ibinigay ko rin sa iyo ang sambahayan at mga asawa ng iyong amo, pati ang sambahayan ni na Israel at Huda, at may bibigay ko pa sa iyong hitsaryan. Bakit mo pinaglaruan ang salita ni Yahweh at gumawa ng labag sa kanyang kalooban? Ipitamatay mo si Urias, kinuha mo ang kanyang asawa. Oo, ipinapatay mo ang Hiteyong yon sa mga Amonita upang makuha mo ang asawa niya. Yamang ginawa mo ang mga bagay na yan. At ako'y itinakwil mo, tandaan mo, laging may mamamatay sa patalim sa sambahayan mo. Ang nakakatakot sa Diyos ay ito. Wala tayong maililingid sa Kanya. Kaya yung kasalanan ni David na hindi niya maamin-amin sa kahit na kanino ay inisa-isa ng Diyos sa Kanya.
Yan ang nakakatakot sa araw ng paghuhukom, mga kapatid. Yan ang nakakatakot sa araw ng paghuhukom na lahat ng mga kasalanan ay iisa-isahin sa atin at sasariwaing muli. Nang oras na yun, si David ay hubad na hubad sa harap ng Diyos. Paano tiningnan ng Diyos ang kanyang ginawa? Sabi, pinaglaruan mo ang salita ni Yahweh. Itinakwil mo ako. Sa English ay, you despise my word. You despise me. Winalang halaga mo ang salita ko. Kaya, siya ay Commandment number 10, guilty. Commandment number 7, guilty. Commandment number 6, guilty. Mga kapatid, ako na inyong pastor ay natatakot din sa aking sarili. Kasi sinisirmunan ko kayo na sinisirmunan, pero sino naman ang nagasermon sa akin? Para wag akong madaya ng kasalanan, meron akong ikukumpisal sa inyo. Nakikinig ako sa ibang pastor para sa bibig nila ay marinig ko ang Diyos. Walang magtutuwid sa akin kung paano si Haring David ay walang nagtutuwid sa kanya. Mga kasama kong manggagawa. Kung minsan ay walang taong naglalakas ng loob na tayo ituwid. Bigyan natin ng pagkakataon ang salita ng Diyos na tayo ituwid. Si David itinuwid ng salita ng Diyos na dala ng propeta. Ngayon, ang sabi, ibinigay ko sa iyo mga asawa ng iyong amo, lahat ay ibinigay ko na sa iyo. Bakit mo pa pinaglaruan ang aking salita? Hindi sinusumbatan ni Yahweh si David sa kanyang mga ibinigay. Kasi sabi ng Diyos, ay kung kulang pa ay bigyan pa kita. Kung ang gusto mo ay maraming asawa, pwede naman. Bakit mo pinag-imbutan ng hindi iyo? Ipinapakita lamang ni Yahweh kung gaano kasama ang kanyang ginawa. Hindi siya para sinumbatan. Ang sinasabi ng Diyos ay wala namang kulang sa iyo. Lahat na may ibinigay ko na. Lahat ng tagumpay ay ibinigay ko na. Lahat ng tulong ay ibinigay ko na. Wala ka nang hahanapin pa. Bakit mo sinuway ang aking salita? Hindi ka pa ba masaya? Alam ninyo, minsan ang nakakagalit sa atin ay nagagawa pa nating sumuway sa Diyos, gayong napakasagana naman ang kanyang pagpapala sa atin. Nahirap ang loob ko sa isang kapwa negosyante, dinaya ako nung isang linggo. Gayong napakayaman naman niya, mas mayaman pa siya siguro kaysa akin. Ba't kailangan niyang dayain ako? Maraming mga taong pinagpapalanan ng Diyos ay gumagawa pa ng masama. Hindi ba si Eva at si Adan sa kagandahan ng paraiso? Ang sabi ng Diyos, inyo lahat yan. Makakain ninyo lahat yan. Wala silang kulang. Wala silang kulang. Ngunit, kinain nila yung ipinagbabawal yung kaisa-isang yon. Sa paraiso may 2 puno. Aring isang puno ng buhay. Aring isang puno ng pagkaalam ng mabuti at masama. Aring isa pagkakain ka ang buhay ay parang bumubukal kasi puno ng buhay. Aring isa, pag kinain mo kamatayan naman na rin. Bakit sila nagpilit doon sa kamatayan? Dahil nasa kabila naman ang puno ng buhay. Yun ang sinasabi ng Diyos. Sa pagpapalay, sagana ka. Bakit mo pa ginawa yan? Bakit winalang halaga mo ang aking salita? Alam niyo po, ganun pala iniinterpretan ng langit yun. Hindi naman ito tungkol doon sa pagkain ng prutas na yon. Hindi yung tungkol doon.
yung pagbaliwala sa kanyang salita. Ganito pala yan. Hindi ka pala makagagawa ng masama nang hindi mo muna babaliwalayin ang kanyang salita. Alam niyo ang sabi ni Joseph nung siya ay inahubaran na at gustong-gusto niya ng kanyang amo? Bakit ko magagawa ang kasamaang yan sa Panginoon? Hindi ko magagawa ang kasamaang yan sa Panginoon. Kapag ka ang yakap mo sa salita ng Diyos ay mahigpit, hindi ka madadala ng kasalanan. Ngunit, pag gumawa ka ng kasalanan, ang una mong gagawin ay baliwalayin ang salita ng Diyos para gawin ang gusto mo. Bago nagawa ni Eva at ni Adan, nakainin yon, ang nangyari muna sa kanilang isip ay pinag-alinlanganan nila ang salita ng Diyos at binaliwala nila na sa paraang parang may ipinagkakait sa kanila ang Diyos, gayong buong kasaganang ibinigay sa kanila ang lahat ng bagay. Winangalang kwenta mo ako, nilapastangan mo ako. Ang totoo, ang nilapastangan naman niya si Bathsheba, ang nilapastangan niya ang bansa, ang nilapastangan niya si Urias. Pero hindi sinabi ng Diyos na, bakit nilapastangan mo sila? Ang sabi ng Diyos ay, bakit nilapastangan mo ako? Kaya't ang kasalanan ni David kay Urias ay kasalanan ni David sa Diyos. Ang hinahabol ng Diyos ay ang kanyang dangal. Doon tayo sa pagtatapat ni David. Panghuli. Sumambulat ang lahat. Alam ng Diyos lahat. Walang nalingid sa kanya. Walang paraan para si David ay magkunwari sa harap ng Panginoon. Walang dahilan para magdahilan, walang dahilan para mga tuwiran. Sa 12:13 sinabi ni David kay Nathan, nagkasala ako kay Yahweh. Yun lang. parang yun lang. At ito yung inspirasyong nakuha ko kay Pastor Derek. Na ang biyaya ng Diyos ay tinawag niyang scandalous grace. Hindi ba malaking iskandalo yon? Napatapos mong patayin ang mga tao, ipapatay ang mga tao. Sasabihin mo lang ay, nagkasala ako kay Yahweh. At ang Diyos naman ay sumagot, inapatawad na kita. Para sa akin, iskandalo yun. Na hindi mo parusahan ang nagkasala. Alam ba ninyo na 2 linggo na riot sa Amerika? Dahil may isang pulis na tinuhod sa liig, yung isang negro ay namatay. Nag-riot sila dahil merong injustice at hindi papayag ang Amerika hanggat hindi na i-serve ang justice. Kasi pagka pinatawad siya ng judge, ang judge ay magiging immoral. Ngayon, paano kayang mapapatawad ng Diyos nang gayon-gayon lang ang isang makasalanan? Ang sabi pa dito, sabi pa ng Diyos ng kuwan dito ay, pinatatawad ka na ni Yahweh at hindi ka na mamamatay. Alam niyo, ang krimen na ginawa ni David ay ang kaparusahan ay kamatayan. Mangalo niya, aparusahan ng kamatayan. Magpumatay ng kapwa, apatayin din. Ang kasalanan na ito ay papatayin ka pag ginawa ka kasi sila ay nasa Old Testament. At ang hatol na kamatayan na kay David. Pero ang sabi ni David, nagkasala ako kay Yahweh. Ang sagot naman ng Diyos, napatawad na kita. Masyadong iskandaloso itong biyayang ito. Na parang ganun-ganun lang. Kung titingnan lamang natin ang hustisya ng Diyos at hindi tayo titingin sa biyaya ng Diyos, pwede nating sabihin na ang Diyos ay corrupt. Dahil inapatawad niya ang nagkakasala.
nagkasala ako sa Panginoon. Ang sabi ng Diyos, pinatatawad ka na hindi ka na mamamatay. Ito sasabi ko sa inyo, ang buhay, pagkatapos nating magkasala sa Diyos, ay biyaya ng Diyos. Dahil nung tayo magkasala, kaya tayo karapat-dapat na sa kamatayan. Nang magkasala si Eva at si Adan, sabi ng Diyos, walang pagsalang mamamatay kayo. Pero na sila'y kumain, hinayaan pa sila ng Diyos na mabuhay ng mga taon. Pero sa kahuli-hulihan, namatay din sila. Kaya pag tayo nagkakasala at pinayagan pa tayo ng Diyos na mabuhay, yun ay biyaya na ng Diyos sa atin, mga kapatid. Balikan mo ang mga grabing kasalanan mo sa iyong isip. At sinasabi ko sa inyo, nabuhay pa tayo ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Kung hindi sa biyaya ng Diyos, nung ginawa natin tayo karapat-dapat na sa kamatayan. Para sa akin, talagang iskandaloso yung grace na yun. Kung umiiyak at nagapalahaw ng katarungan ang Diyos, parang mali na siya'y partawarin. Hindi ba? Isipin ninyo yung kaso sa Amerika ni George Floyd. Kung patatawarin siya ng judge. Kaya ang ginawa ng gobernador, kaagad siyang pinahuli at inihabla para pawiin ang galit ng mga tao. Salamat sa biyaya ng Diyos. Na meron pang pagkakataon pagkatapos tayong gumawa ng masama. Pero may padalwa pang iskandalo na nangyari. Ang sabi ng Diyos, hindi ka mamamatay, ngunit dahil nilapastangan mo ako, yung anak mo ang mamamatay. Para sa akin, iskandalo rin yun. Bakit si David ang hindi pinatay ng Diyos at yung anak niya ang pinatay ng Diyos? Bakit kailangang mamatay ang anak sa kasalanan ng ama? Gayong alam natin ang tuntunin ng Panginoon na ang ama ay hindi mananagot sa kasalanan ng anak at ang anak ay hindi mananagot sa kasalanan ng ama. Pero sa kasong ito, ang sabi ng Diyos, hindi ka mamamatay, pero mamamatay ang anak mo. Yun ay isang malaking iskandalo ng biyaya ng Diyos. Pero 2,000 taon na nakakalipas, meron pang patatlong malaking iskandalo na nangyari doon sa krus ng Kalbaryo. Na tayo nagkasala, ngunit dapat tayong parusahan ng Diyos, ngunit hindi tayo ang pinarusahan ng Diyos, sa halip ay pinatay ang kanyang anak para tayo patawarin ng Diyos. Para sa akin, mas malaking iskandalo yun. Na tayo ang nagkasala, ang ama ang dakilang hukom, ngunit ang kanyang anak ay kailangang mamatay para sa atin. Kung kayo ang makapangyarihang hukom, hindi ba iskandalo yung ang anak ninyo ang papatayin para ang iba ay mapawalang sala? At ang kamatayan ni Jesus ay kinuha niya ang aking kasalanan at ang iyong kasalanan at ipinataw kay Jesus. At sa ganyong kalagayan ay pinatay siya na parang siya ang gumawa. Naunawa po ba ninyo? Na pinatay si Jesus na parang siya ang gumawa. Hindi ko rin maunawaan yun. Ang biyaya ng Diyos. Bakit tayo na karapat-dapat mamatay ay nabuhay at yun namang hindi dapat makaranas ng kamatayan ay namatay para tayo mabuhay? Nasaan ang hustisya doon? Hindi ba nawala ng hustisya ang ama sa kanyang anak
para siya maging mahabagin para sa atin? Na sa pamamagitan ng ating pagsampalataya sa Kanya, tayo kahahabagan at tayo patatawarin. At dahil ipinataw na kay Hesukristo ang lahat ng kasalanan, pwede na tayong pakitunguhan ng Ama na parang hindi natin ginawa ang ating mga ginawa. Kaya mo ba yun? Na matapos kang sakta ng isang tao'y pakitunguhan mo siya na parang hindi niya ginawa ang kanyang ginawa. Sa aking pagtatapos, naranasan mo na ba itong scandalous grace of God? Nakumpronta ka na ba ng iyong mga kasalanan? Naranasan mo na ba ang magpakumbaba? At nakita mong walang ibang paraan kundi hilingin na ang Diyos ay maging mahabagin sa iyo? Alam mo, ang pinakamasarap sa karanasang yon ay yung marinig ni David na pinatawad na mga kasalanan mo. Ewan ko kung merong nagpalaya kay David sa 9 na buwang pagdurusa sa kasalanan, yung marinig niya mula sa propetang, pinatatawad ka na ni Yahweh. Gusto kong hilingin mo sa Espiritu Santo, kapatid, na ibulong sa iyo na pinatatawad ka na ng Diyos. Ewan ko, ako naniniwala sa kanyang salita na pinatawad niya ako. Pero kung gusto mo lang maranasan, na hilingin sa Espiritu Santo na ibulong sa iyo at sabihin, ipinapatawad na ang iyong mga kasalanan. Palagay ko, kung yun man ang pinakamalungkot na araw sa buhay ni David, ay yun din ang pinakamasaya. Yung lumaya mula sa nakaraan. Yung masettle ang pagkakautang sa Diyos. Ngayon, meron pong assurance of forgiveness. Pwede nating tiyakin na makukuha natin ang ganap na pagpapatawad ng Diyos kapag tayo magpapakumbaba sa harap niya at sasabihin, nagkasala po ako, Panginoon. Alam niyo hindi naman ganun kadali yun eh. Ang assignments ko sa inyo, basahin ang mga awit 51 para malaman lamang ninyo kung ano ang nakapaloob dun sa nagkasala po ako sa iyo, Panginoon. Kasi ang exposition nung salitang iyon, nagkasala ako sa inyo, Panginoon, ay yung Psalms 51. Sa Psalms 51 ay mababasa ninyo kung ano ang naglaro sa isip ni David habang paulit-ulit niya sinasabing, nagkasala ako, Panginoon. Sa aking conclusion, may buhay pa ba pagkatapos ng mga kahiyahiyang karanasan sa buhay natin? Magagamit pa ba ang bulok na buhay na ito para ipaglingkod sa Diyos? Pagkatapos nating hiyain ang Diyos, pagkatapos nating lapastanganin ang kanyang salita, pagkatapos natin sakta ng maraming mga tao sa ating buhay, may pag-asa ba bang natitira sa ating buhay? May silbi pa ba ang buhay na ito? Sa Psalms 51, ay nanalangin si David ng buong taimtim sa talatang 10. Pinapanalangin kong magsalita ang Diyos sa bawat isa sa atin. Ilang araw na ako nananalangin na ang Diyos ay magsalita sa atin. Isang pusong tapat sa aking likhain, bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag akong alisin ng Espiritu mo ang papaghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako ay gawin mong tapat. Kung magkagayon, aking tuturo. Kung magkagayon na aking tuturuan, sa iyo'y lumapit ang makasalanan. Alam mo ang silbi ng buhay ni David. Ano pa ang natitirang silbi? Diyos ko, patawarin mo ako. I-restore mo ang buhay ko, ayusin mo ang buhay ko. At ang gagawin ko pagkatapos nito, pagagamit ko ang buhay ko sa iyo. At yung mga makasalanan ay tuturuan ko na lumapit sa iyo. Ano pa ang silbi ng buhay pagkatapos ng mga iskandalo sa ating
Meron pang silbi, kapatid. Sa isang layunin, na gamitin ng Diyos ang ating buhay para mag-akay ng makasalanan palapit sa Kanya. Sang-ayon ka ba sa kaisipang ito? Napakatapos ng matinding iskandalo, binigo natin ang Diyos ng maraming beses sa ating buhay. Meron pa bang natitira? At may silbi pa ba ang buhay na ito? Meron po. At yun ang panalangin ni David, na gamitin ng Diyos ang kanyang buhay para ang makasalanan ay akayin at turuang lumapit sa Diyos. Mula ngayon, pagkatapos mong tanggapin ang kapatawaran ng Diyos, gusto kong gumawa ka ng isang pangako sa harap ng Diyos na habang ako'y nabubuhay, Panginoon, aakayin ko ang makasalanan papalapit sa iyo. Tayo manalangin. Amang banal, kami nagpapasalamat sa mga salitang ito. Kung meron man sa mga nakikinig ngayon, ang binagabag ng nakaraan, idinadalangin ko siya sa iyo. Na salita mo'y maging matalas na tabak at akayin ang bawat isa sa amin sa ganap na pagsisisi. At hindi kami titigil ang paglapit sa iyo at pagtawag sa iyo hanggat hindi namin naririnig sa aming mga espiritu na kami nilinis mo na, binanal mo na, at pinatawad mo na. Ngayon, Panginoon, nakita namin may silbi pa ang buhay na ito. Kahit nabulok na ang buhay na ito, pwede mo pa rin gamitin ito para akayin ang makasalanan papalapit sa iyo. Pagpalain mo po kami at sa aming pamamahinga, madili-dili pa namin ang ilang mga katotohanang magagamit namin bukas sa paglakad namin sa panibagong buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Paalam na po sa inyo.